sinasabi po kasi neto ni Lepeste na ang sinasabi niya po na binibigay po na bonus, hindi po bonus 'yon. Kasi kung marunong ka pa po, kung marunong ka na talaga sa mga kung marunong ka talagang mag-analisa, binibigay po yung pag-break. Opo, pag-break. Bakit? Kasi po, kapag ikaw ay pumapasok sa kongreso, wala ka sa distrito. Kailan ka lang magkakapunta sa distrito mo? Kapag break. Kapag Christmas, pupunta ka sa distrito mo. Kapag break. Yun po yun. Yun po yun. Kaya binibigay yun every break. Hindi po bonus yun para ipaano mo sa distrito mo yun. Bobo, di ba? Pero yung kay Sara Duterte, hindi niya po nakita. Hindi niya po nakita na merong umaapaw na 600 billion MOOE si Sara, isa lang siya. Wala pang ginagawa. At sinabi rin po ni Miriam Defensor Santiago, nasa konstitusyon niyang MOOE. Pero si Lepeste, ginagawa niya ng issue. Mangmang. Oh. Ano pa? Eto po, Sir Boji D. Yan lang po ang pakiusap namin. Magkaroon na kayo ng hearing. Kasi yung mga tao po ay nag-aantay na ng sagot sa mga bintang at para sa katotohanan. Okay? Yan po pagkakaiba po. Sorry, Sir Boji D. Ang pagkakaiba ni Sir Martin Romualdez. Immediately, pag-resume, natatandaan nyo yun, inaabangan na natin yung Quadcom, ang dami na nag-aaral. Ngayon, parang wala. Parang wala. Ngayon, Sir Boji D, umpisahan nyo na ang Quadcom 2.0. Kung saan talakayin nyo na si Ramil Madriaga. Hindi namin kayo tinuturuan, pero yun ang nararapat. Dati po, may mabasa lang sa dyaryo, nandyan yung Quadcom. Diba? Pinagbintangan yung Quadcom, ay yung Kongreso, nandyan yung Quadcom kagad. Ganun po tayo. Sa bilis po ng teknolohiya, bilisan din natin ang kilo, Sir Boji D. Okay? Kasi natatambakan po tayo ng black propaganda, lalo na makinarya ng mga Duterteng hayop. Kaya yan po, kasama rin po yan sa mga ratings at sinasabi nilang, wala tayong pakialam sa survey sa pagbaba ng Pangulo. Pero feeling ko, hindi naman bumababa ang Pangulo, nagtatrabaho eh. Halos hindi na nga nagpapahinga eh. Diba? Dumako na po tayo dito kay Senator Ping Lacson, kung saan sinupalpal, binutata niya si Amy Culaong Duterte. Okay? Binutata niya po dito si Amy Culaong Duterte. Okay? Pakinggan natin to tungkol sa ating kay Ping Lacson. Yung kanilang mga binanggit at mga bintang na kanilang inilahad sa Senate Blue Ribbon Committee, sa Kamara din po at sa iba pang investigasyon, di Sila ba? nagdawit sa mga actually sa ilang senator. di ba? Kasi hindi naman stand-alone yung kanilang testimonya, lalo si Alcantara, pati si Bryce Hernandez at saka si JP Mendoza. Meron dito mga nagko-corroborate na mga circumstantial or mga documentary evidence. Halimbawa, kung may na-implicate silang mga mambabatas, maliwanag naman nasa budget books yung sinabi nila mga items mismo na nakasaad doon kung ano yung mga proyekto na pinanggalingan ng di umano'y mga suhol. So hindi standalone ito. Parang hindi mamamatay o babagsak yung kaso on the basis of the recantation. Hindi ko alam kung may pinangahawakan pang ibang ebidensya ang DOJ kasi siyempre yung Anti-Money Laundering Council nagsagawa rin ng kanilang sariling pagsisiyasat, pagsasaliksik at katunayan na-press nga yung accounts ng ibang mga nabanggit, di ba? Kaya kung mayroong mga money trail, paper trail ng galaw ng pera na nakadikit o merong kinalaman o konektado do sa testimonya nila, kukonsider din ng DOJ yon o ng Ombudsman. Sir, kasi po nakakulong po itong pinag-uusapan natin, nakakulong sa Senado itong sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sir, ano ba yun? Kailangan hubang suriin kung sino yung mga bumisita sa kanila sa Senado habang nasa Senado Mga nakausap. para ma-analyze din kung halimbawa Feeling ko, may pinakausap dyan, may mga kumausap dyan. Naku po, Joel is Lord. Wala po kayo napapansin? Wala po kayo napapansin? Bigla-bigla po lumalabas ngayon ang attorney ni Joel is Lord. Nagpapa-press con. Sus mio.
Mga galawan mo, Joel is Lord, hindi ka makakalusot dito kahit umiyak ka pa ng dugo. Aray ko. Oh, biro mo yung BGC boys, aatras daw lahat. Aba, ibang klase yan. Tapos nagkalat ngayon yung abogado mo, pa-interview lahat-lahat ng media outlet. Ha? Yung abogado niya, tignan niyo po. Nagpa-interview na sa lahat ng media. Ano ibig sabihin yan? Mind conditioning! Aray ko. Pero hindi ka mananaeg, ha? Joel is Lord. Alam namin na umaapaw ang pera mo para suhulan mo. Bakit magre-recant yan? Nagsoli ng almost 180 million. Magre-recant si Henry? Ano yung ginagago nyo yung taong bayan? Tapos yung abogado mo, ang daming muka sa media, sa bilyonaryo, sa mga vlogger. Abay, halata naman. Aray ko. Diretso. Mga pong mag-recant sila para matansya bakit sila magbabago ng ihip samantalang sa uli nga sila Bryce Hernandez po nagsurrender ng mga sasakyan dalawa. Yes. Tapos Pera. Alcantara pera. Oh. Yung pa isa, yung mga sinoli nila, nagpapatotoo na meron silang inaamin na ninakaw nila, di ba? Na quote-unquote. Kaya kasama rin yun sa mga ebidensya na sinasabi ko na pwedeng gamitin laban sa kanila o laban doon sa mga in-implicate nila. May record naman kung sino yung mga dumalaw, pero madali naman makipag-ugnayan sa kanila. Alam mo, lawyer to lawyer lang, pwede naman mag-usap eh. Yan, tama. Ang galing talaga ni Senator Ping Lacson, okay? Mahusay talaga. Malalaman natin kung sino dumalaw. Kahit hindi si Joel is Lord yan, yung mga kinatawan ni Joel is Lord, yari kayo dyan. Kakausapin nyo pababaligtarin nyo Kinausap yan. Pero mo doon pa lang sa sinasabi ni Joel is Lord, okay lang ba? Ako lang ba may picture ni Henry Alcantara? Maraming may picture dyan. Tapos bandang uli kilala pala. Meron mga, I'm sure meron plano talaga yung mga isinangkot para kausapin itong mga, sabihin natin mga primary na mga witnesses na nag-implicate sa kanila. So hindi nakakapagtaka kung kinakausap sila through their lawyers ng mga, yung lawyers naman o nung sinasangkot nila. Hindi na nakakapagtaka. Kita mo, nag-uusap pala eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Itong mga big fish na gusto natin ipakulong, magagaling to. Magagaling po to. Tignan mo, kinakausap yung mga BGC boys o yung mga sila Henry Alcantara. Bigla-bigla nagbabago. Abay, matindi. Yun. Apo. Senator Lacson, bukod po dun sa issue nga ng retraction o recantation ng dalawang dating DPWH officials, tatalakay niyo rin po ba yung issue ng Cabral Files? At may balak din po ba ang Senate Blue Ribbon Committee na imbitahan si Congressman Leandro Leviste kasi siya po talaga yung nagsiwalat ito sa kanyang social media page at may mga issue na rin po sa kanya sa paraan ng pagkakuha niya ng Cabral Files? Yes, iniisip na namin. Iniisip ko talaga imbitahan siya. No? Hindi naman pwede siyang pilitin kung ayaw niya magpunta. Kung willing siya, papadala namin ng letter tulad ng ginawa namin kina Speaker Romualdez at saka doon sa mga ibang mga congressmen na nabanggit, yung 17 na hindi naman sila nagpunta. So, imbitahan siya, informahan namin siya na kung gusto niya i-share sa Blue Ribbon Committee kung ano man yung dokumentong meron siya, welcome siya na mag-attend sa aming pagdinig. Hindi lamang yon sa Cabral Files, kasi within next week, may schedule akong makipagkita doon sa isa sa mga lawyers ni Undersecretary Cabral. Wala pang petsa ito pero meron na kaming pag-ugnayan na magkikita kami kasi meron din akong gustong i-clarify tungkol sa mga allocables, tungkol doon sa lalo na doon sa December 27, 2024 na SARO ng mga flood control projects at saka mga ibang infrastructure projects kasi yung dokumento na yon i-turn over sa akin yon through a common friend nung lawyer ni Undersecretary Cabral. Maliwanag naman doon na alam mo hinabol yun kasi 2024 at doon sa listahan 50 billion yun lahat ang program appropriations nang galing. Ang pinaghugutan noong 50 billion pesos na-release ng December 27, I think 2024. At 30 billion doon sa 50 billion na yon flood control projects at napakarami sa listahan na yon validate namin na ghost projects. So gusto namin clarify din. Ay, Nieves Peña, thank you po. Nieves Peña, thank you. Sa DBM at saka sa Office of the Executive Secretary kung paano ba yung flow o paano nangyari na halos matatapos na yung taon ng 2024, nag-release pa ng SARO
at nanggaling sa program appropriations tapos saan infrastructure projects. Kaya nga ito yung isang dahilan kung bakit yung bicameral conference, yung at least yung Senate panel, ininsist talaga nila o ininsist namin na Senado na tapyasin ng gusto o talagang higpitan yung unprogrammed appropriations. Kaya napakalimitado, naging very limited yung mga items na nakalista under the unprogrammed appropriations. Nilimit lang ito sa yung approved law, yung foreign assistance project at saka sa revised AFP modernization at saka yung isa pa yung sa risk management, ano. Yung iba binito pa nga ni Pangulo, yung iba yung sa cars, yung sa race at saka ibang items kasi Tapos sasabihin nila betrayal of public trust. Pegador, wala kang kawalan.